Pagkatapos noon, agad na bumalik si Suyuso Sian kay Chin at hinimas siya ni Chin at sinabing, "Aking asawa, agad na bumubuti ang aking kalooban kapag nakita kita. Dahil ba nakita ko ang iyong pamilya? Bakit hindi ko nakita ang iyong pamilya? Gusto ko pa rin silang makita muli." Sumagot si Suyas Ian ng mapanlinlang, "Dakilang hari, isang miyembro lamang ng pamilya ang nagpapadala ng liham sa kerida." Umalis sila pagkatapos ng paghahatid. Pagkatapos ay sinabi niya ng paakit, "Dakilang hari, maaari bang humiling ang kerida sa iyo ng isang bagay?" Agad na pumayag si Chenan. "Aking asawa, sabihin mo lang. Pinapayagan ko." Kamakailan, madalas akong managinip ng isang immortal na nagpapasa sa kerida ng magical formula for curing all diseases. Nais ng kerida na gumawa ng isang immortal pill para sa dakilang hari. Sayang, hindi naiintindihan ng kerida ang mga mysterious pill books. Maaari bang pumili ang dakilang hari ng ilang dayuhang eksperto upang tumulong sa paggawa ng immortal pill? Masayang sinabi ni Shannon, "Pumasok ang immortal sa iyong panaginip." Ano ang sinabi ng immortal? Bulong ni Suyas Ian, "Dakilang hari, sinabi ng immortal na ang elixir na ito ay maaaring magpasaya palalo sa dakilang hari." Malakas na tumawa si King Chin. "Haha, lahat ay ayon sa iyong kagustuhan, aking asawa. Napakabuti ng dakilang hari, tama iyan. Gusto rin ng kerida na imbitahin ang ilang kakaibang master na bihasa sa pag-aaral ng 8 trigram upang bigyang kahulugan ang aking mga panaginip." Ngumiti lang ang hari, "Isang bangkos ng maliliit na bagay. Magpapagawa ako sa mga tao." Sa kabilang banda, si Jiang Ju ay ngayon ay nagdadala ng kanyang mga kasangkapan sa kalye at nag-iisip, kung ang araw na ito ay lumipas ng payapa, magandang bilhin muli ng mga nag-o-order ng pagkain ng compass at chessboard. "Maghahanap ako ng angkop na lugar, magtatayo ng stall, at maghuhula para sa mga dumadaan." Orihinal kong naisip na maraming tao sa tirahan ni Young Master Xiao at sapat na ang 3 pagkain sa isang araw para sa akin sa kalahating taon. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng ilang araw, matatakot ang lahat sa akin. Ngunit ang lahat ng tao sa kanilang tirahan ay hindi magkakaroon ng payapang kamatayan sa hinaharap. Sinabi ko ang totoo. Maaari ba akong sisihin? Ang mga tao sa ngayon ay talagang hindi makatiis ng palo. Ang mga malalakas na lalaki ba ay talagang naglakas loob na harapin ang madilim na bahagi ng buhay ng mga tao? Mukhang sa mga tao sa tabi ni Young Master Xiao, walang kahit isang malakas na lalaki. Minsan kong binigyan si Young Master Xiao ng pag-asa na maging walang cap-ores na gintong agila. Kaya palagi kong iniiwasan ang paghula sa kanyang kapalaran. Pinagsama sa mga resulta ng paghula sa kapalaran ng mga tao sa tirahan nitong mga nakaraang araw, sa 3,000 retainers sa tirahan, mayroon ding mga lumang magsasaka mula sa kanayunan na biro lamang sa mata ng iba. Ngunit natatakot ako na ito ang panlilinlang ni Young Master Zhao. Sa mga retainers na ito, tinatago niya ang ilang may talento na mga tao. Ang pagtatago sa mga taong ito ay hindi may tatago sa aking mga mata. Sa kasong iyon, mukhang hindi maliit ang mga kalkulasyon ni Young Master Zhao. Hindi lang, ang kanyang walang cap-ores na gintong agila ay tila medyo. Ang agila ay isang ibon at ang dragon ay ang pinuno ng mga scaled insects. Paano magiging dragon ang isang agila? Tinitingnan ng kapalaran ng lahat sa kanyang tirahan, alas, hindi optimista ang hinaharap. Ngayon na hindi na ako ang natitirang maliit na pagsubok, dapat na akong umalis. Naglalakad at nag-iisip, sa wakas ay natagpuan ni Jiang Ju ito. Buti na lang. Maraming tao dito, ngunit walang kaparehong propesyon. Pipiliin ko ang lugar na ito. Pagkabukas niya ng kanyang stall, agad na nakita ni Jiang Ju ang mga taong dumadaan na sinusuri siya. Agad na naging mayabang si Jiang Ju at sinabing, "Ano ang tinitingnan ninyo? Hindi pa ba kayo nakakita ng gwapo?" Isang taong may dalang kamote ang dumaan at sinabing may kabaitan, "Maliit na Deus Priest, bilasan mo at ayusin ang iyong stall. Hindi maganda ang lugar na ito." Tinawag siya ni Jiang Ju upang huminto at nagtanong, "Lolo, bakit mo sinasabi ang mga salitang ganoon? Maliban kung hindi pinapayagan ng mga lokal na opisyal ang paghuhula sa lugar na ito." Walang sinabi pa ang matandang iyon at nagdiin lang, "Umalis ka agad dito." Naguluhan si Jiang Ju. Ano ba talaga ang nangyayari? Sigurado nga, may dumating. Isang sundalong gobyerno. Umalangaw sila, "Ikaw bata, naghuhula ka ba sa lugar na ito?"
Agad na inayos ni Jano ang kanyang mga gamit. Opisyal, hindi ko alam na bawal ang paghuhula sa lugar na ito. Aalis ako agad. Pagkatapos ay agad siyang nagbigay ng isang dakot ng pilak sa mga sundalong gobyerno at sinabing, umaasa pa rin ako na padaliin ng mga opisyal ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, lihim siyang napabuntong hininga. Ang mundo ay ganito na mas mabuting makatagpo ng hari ng impyerno kaysa isang maliit na demonyo. Hayaan mong mawala ang masamang kapalaran. Ngumiti ang isang sundalo at sinabing, maliit na lalaki, may isip ka nga. Hawak ng isa pang sundalo ang papel at sinabing, hindi mukhang ang taong ito ang nasa painting. Marahil hindi siya ang Daoist na nagngangalang Zhang Ju na hinahanap ng Imperial Concubine. Tiningnan muli ng mga sundalo ang wanted poster. Tingnan ko. Nagulat si Zhang Ju, hinahanap ako ng Imperial Concubine. Hindi ba iyon ang demonyong Kerida? May problema ako. Siya ay mula sa 10,000 Demon Kingdom. Ang paghahanap niya sa akin ay tiyak na hindi magandang bagay. May kinalaman ito sa Heavenly Devil. Tiningnan ni Zhang Ju ang drawing sa kamay ng mga sundalo, medyo nasaktan. Kahit hinahanap nila ako, hindi nila kailangang iguhit ako ng napakapangit na kahit ang sarili kong ina ay hindi ako makikilala. Hindi na nga ito mukhang tao. Tumingin ang mga sundalo pabalik-balik, nag-aalangan. Sa katunayan, hindi nga mukhang magkatulad. Kalaunan, nalaman ko na ang drawing ay halos kapareho ko ng iguhit ni Tachun. Ngunit nang muling iguhit ng iba, naging ganito. Gayunpaman, hindi gaanong madaling sumuko ang mga sundalo. Maliit na Daoist, tanungin ko ulit. Ano ang pangalan mo? Saan ka Nagel Inang? Ngumiti si Zhang Ju at sinabing, ang pangalan ko ay Jiang Daing. Nagel Inang ako sa Longhu Mountain. Isang naglalakbay na fortune teller lang. Longhu Mountain, hindi pa narinig. Naisip ni Zhang Ju, syempre, hindi mo pa narinig. Wala ito, sana ay malampasan ko ito. Ngunit ang sundalo ay gumawa ng ibang desisyon. Sumigaw siya, dalhin siya. Ngumiti ng mapait si Jano, gustong magmura. Kinuha mo ang pera ko at ginagawa mo pa rin ito. Malakas siyang sumigaw, ano ito? Ngayon ay inimbitahan ng emperador ang mga Daoists mula sa buong lupain upang sumali sa paggawa ng mga elixir. Ang pagpunta ay iyong kapalaran. Huwag tumanggi sa toast para lamang pilitin kang uminom ng forfeit. Nang makita ang paraan ng pag-anyaya ng emperador ay ang ikulong sila sa mga kulungan at dalhin sila pabalik, anong uri ng imbitasyon ito? Ganito ba kayo mag-imbita ng tao? Sa wakas ay nagbiyahe ako sa kalye at di inaasahang nakatagpo ng ganoong di inaasahang sakuna sa daan. Nagtipon siya ng lakas sa kanyang mga kamay, nagnanais na umalis. Pagkatapos ng lahat, hindi maaaring pigilan siya ng mga maliliit na tao. Bigla, sa malayo, nakita niya ang isang pamilyar na figure. Ito ay si Daist. Ngunit habang maglalaban na sana siya sa mga sundalo, mabilis nilang tinalian si Zhang Ju na parang bilanggo nang hindi siya nakatingin. Hoy, mga opisyal, ano ang ginagawa ninyo? Pinahigpit nila ang mga lubad. Ano ang sinasabi mo? Bilasan mo at umalis. Tiningnan ni Zhang Ju si Daist, iniisip kong hindi lang dahil sa pagliligtas ng tao, matagal na sana siyang tumakbo. Daist, anong pagkakataon? Nahuli ka rin na umalis sa manor ngayon. Bakit hindi mo linawin ang iyong pagkakakilanlan? Mahina niyang sinabi, walang silbi ang paglilinaw. Ang palasyo ay nagpadala ng mga tao sa manor ng prinsipe at higit sa kalahati ng mga bisita sa manor ay inaresto. Maging ako ay partikular na pinangalanan upang imbitahan. Si Daisy ay parang tagapangasiwa ng manor ng Batang Master, tumutulong sa Batang Master sa paghawak ng panloob at panlabas na mga usapin. Ngunit maging siya ay partikular na pinangalanan upang imbitahan ng palasyo. Hindi ba ito isang sampal sa mukha ng Batang Master na si Xiao? Sa pagkakataong ito, ang paggawa ng elixir ng emperador ay tila lubhang walang katotohanan, ngunit natatakot ako na hindi ito ang intensyon ni Lord Wu. Ginoong Jiang, tandaan na huwag mong ihayag ang iyong relasyon sa Batang Master. Tanging sa ganoon mo masisiguro ang iyong kaligtasan. Naiintindihan ko. Ang demonyong Kerida lamang ang nagpadala ng mga tao sa Hanang City upang pilitin ang Daoist na pumasok sa palasyo upang gumawa ng mga elixir, partikular na pinangalanan si Zhang Ju, sinadya na gamitin ang bagay na ito upang pumasok sa manor ng prinsipe. Maaari kayang alam niya na nasa manor ako ni Young Master Xiao, o. Nagkataon lamang. Sino ang manor ni Daist?
Iniimbitahan ka ng kanyang kamahalan. Humakbang si Daisy. Ako iyon. Bago umalis kasama ang sundalo, sinadya ni Daisy na Commandant. Huwag mong ihayag ang iyong pagkakakilanlan. Alam ko, isang katulong sa malapit ang dumating upang mag-anunsyo, ngunit iniutos ni Leang na imbitahan ang lahat ng Daoists na pumasok sa palasyo upang tumulong sa paggawa ng Immortal Elixir, at sundin ang mga utos sa bagong dating na back garden. Pagdating nila, agad nilang kinaligan ang lahat. Naisip ni Jiang Ju, ang babaeng opisyal na ito ay isang demonyo. Mababa pa rin ang kanyang paglinang. Maging ako ay nakikita ito. Ang mga opisyal sa korte ay dapat na may mataas na antas na eksperto. Paano hindi nila ito nakikita? O baka nakikita nila ngunit hindi naglalakas loob na sabihin. Mukhang talagang kinokontrol ng demonyong Kirida ang lahat. Dahan-daang lumabas ang pasukan ng kuweba mula sa anino. Lahat, pumasok kayo. Huwag kayong maglaro ng mga trick. Sumunod kayo sa akin. Maraming tao ang pumasok. Mukha nga itong alchemy room, ng mga mataas na antas na eksperto. May malaking hurno na may naglalagablab na apoy sa loob. Lahat, huwag kayong maging tamad. Magtrabaho. Nagulat si Jiang Ju ngunit medyo nabigla rin. Mahigpit ang organisasyon dito. Hindi madali ang pagtakas. Iniisip kung paano pinagsisikapan ng demonyong Kirida na hanapin siya. At bilang resulta, kakabalik ko lang at automatikong naihatid ang sarili ko sa kanyang pintuan. Paano magkakaroon ng ganoong magandang bagay? Pero ano ang dapat kong gawin sa labas? Matagal nang nakatayo si Qin Sha sa harap ng manor. Pakisuyo, istorbohin ang eunuch upang mag-ulat, dapat magpahinga ang iyong kamahalan. Libu-libong bagay ang dapat asikasuhin ng kanyang kamahalan at abala sa pagharap sa mga usapin ng estado. Natatakot ako na hindi ito matatapos sa maikling panahon. Kung hindi makapaghintay ang iyong kamahalan, maaari kang bumalik sa manor. Naglakad si Qin Sha at tumingin sa mataas na langit sa itaas. Nag-iisip, ito pa rin ang lugar kung saan ako lumaki kasama ang aking kapatid na imperial. Noong panahong iyon, buhay pa ang aking ina. Matapos umakyat sa trono ang aking kapatid na imperial, umalis ako at hindi na bumalik. Bigla, nakita niya ang isang puno sa malapit. Ngunit ngayon ay mga ugat na lamang ang natira. Ang punong mansanas na ito. Noong panahong iyon, hindi pa ganoon ang kapatid na imperial ngayon, masipag na nag-aaral ng mga klasiko at bihasa sa 6 na sining at napakabuti sa akin. Hindi ako pinapayagan ni ama na umakyat sa mga puno. Kaya ang kapatid na imperial mismo ang umakyat at pumitas ng mansanas para sa akin. Isang malakas na sigaw ang umalangaw mula sa malayo, iniimbitahan ang iyong kamahalan sa palasyo. Napabuntong hininga na lamang si Qin Sha. Ngayon, ang puno ng mansanas na iyon ay tiyak na ginawa ng mga mesa at upuan ng babaeng demonyo na iyon. At ang relasyon namin ni Huang Ming ay hindi na tulad ng dati. Sa harap ni Qin Sha ay si Su Yuxian na naglalaro ng zither. Mukha talaga siyang nag-e-enjoy. Tiningnan ni Qin Sha ang kanyang mga mata at naisip, matagal na siya sa palasyo ngunit hindi ko alam na bihasa siya sa musika at napakagaling niya sa zither. Ngumiti si Suyas at sinabing, ang Kirida na ito ay kalalabas lamang natutunan ang pyesa na ito at hindi pa rin gaanong magaling maglaro. Pinapatawa ko ang iyong kamahalan. Hindi pinansin ni Xin Xiao ang mga pagbati at itinanong ang pangunahing tanong na gusto niyang malaman. Narinig ko na nanaginip ka ng mga immortal na nagpapasa ng batas at nagre-recruit ng mga Daoist mula sa buong mundo upang gumawa ng immortal medicine, para sa kanyang kamahalan. Nanatili siyang nakangiti, mukhang napakababala. Narinig din ito ng iyong kamahalan. At ang kanyang saloobin ay mas nagpagalit kay Qin Sha. Malakas siyang nagsabi, ngayon, inaresto ng palasyo ang mga bisita sa aking manor. Paano hindi ko maririnig iyon? Nanatili siyang kalmado at mahinang sinabi, mukhang may ganoong bagay. Ang mga bisita sa manor ng prinsipe ay mga taong may espesyal na kakayahan. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng mga bisita sa manor ng prinsipe, tiyak na mas magiging maayos ang paggawa ng elixir. Ang Chaucer, na iyon sa tabi ng iyong kamahalan, sa pamamagitan ng reputasyon ng iyong totoong tao, kumukonekta sa tanan. Narinig na rin ito ng Kirida, isang 5th grade Chuan Realm cultivator. Kahit hanapin mo ang buong Qin Kingdom, mahirap makahanap ng ganoon. Dahil dito, lalong naging interesado si Qin Sha sa kanya. Maging ang iilan niyang bisita ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Daisy.
Paano niya nalaman ang sitwasyon? Masayang inabot ni Suyas Ian ang kanyang kamay, maligayang pagdating, iniimbitahan kang makinig sa isang bagong pagtatanghal. Narinig ko na bihasa ang iyong kamahalan sa musika at nagkataon na gusto rin ng kerida na ito ang maglaro ng zither. Maaari bang turuan ng iyong kamahalan ang kerida na ito na maglaro ng zither? Dahil dito, hindi talaga comfortable si Chin Sha. Ginagamit niya ang prinsipe na ito. Lalo niyang hindi pinapansin ng isang prinsipe, ganap na kinukutya ang kanyang dahilan. Bakit sinasabi ng iyong kamahalan na nagpapakumbaba ang kerida na ito na humihingi ng iyong patnubay? Marahil kung maganda ang kalooban ng kerida na ito, papakawalan ko ang mga tao. Tanong ni Chin Sha, talaga bang pakakawalan mo ang mga tao? Ganap siyang sumang-ayon, kung turuan ako ng iyong kamahalan, papakawalan ng kerida na ito si Beau Truman at ang iba pa. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.